upang makapagparehistro at sa master listing para sa pagbabakuna mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang pabatid na ito ay hatid ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office, CDRRMO at ng City Information Office. 94.3 DWIC Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. DYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, October 27, 2021. Narito na ang mga pangunahing balitang dapat niyong abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Headlines. Vice Mayor Nancy Socrates kinukwestiyon kung bakit hindi pa naibigay ang solo parents allowance. DPWH 2nd Engineering District binigyan ng 3 araw para ayusin ang detour sa Maasin Bridge. COVID cases sa lungsod, patuloy ang pagbaba ng bilang. Ipila Nickel Mining Corporation Management, Brooks Point Mayor's Office iimbitahan ni Board Member Benedito sa biglang pagkakaroon ng Mayor's Permit. Headlines. Handmade handicraft, tampok sa National Correctional Consciousness Week sa Iwahig Prisons. Sa showbiz balita, pelikula ng Palawan director na si Oreo Solito kasama sa 10 best Filipino movies of all time. Sa balitang good vibes, digital artwork ng pag-aaral sa Palawan National School, most shared ngayon online. Abangan ang detalye ng mga balitang yan, makalipas lamang ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo Palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness, and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer at nakatira sa Birong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang kontraktor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, lumad. Importante tayo ay magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong pwersa ng Team NM Gabayan at Serbisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR, balita sa umaga. 6 na minuto makalipas ang alas 6 sa ating mga balita. Vice Mayor Nancy Socrates kinikwestiyon kung bakit hindi pa naibigay ang solo parents allowance. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos.
DYPR Balita. Direktang tinanong ni Vice Mayor Nancy Socrates ang City Budget Officer ng lungsod na si Maria Regina Cantillo kahapon 2022 budget hearing kung bakit hindi pa naibibigay hanggang sa ngayon ang solo parents allowance sa mga beneficiary nito sa lungsod na inaasang maipapamahagi na dapat ngayong huling bahagi ng taon. Matatanda na si Socrates kasama si Consel Victor Oliveros ang nag-akda ng nasabing ordinansa na naglalayong matulungan ang solo parents sa lungsod at naaprubahan noong June 7, 2021. Sa paliwanag ni Cantillo, sinabi nung may pondo na ang nasabing programa at nakalagak lamang sa tanggapan ni Mayor Lucilo Bayron. Tinanong din ni Vice Mayor Socrates ang Executive Assistant ng City Mayor's Office na si Heidi Dizon kung saan sinabi naman umano nito na agad silang makikipag-ugnayan sa tanggapan ng Vice Alcalde para sa distribusyon ng solo parents allowance. Sinabi pa ni Socrates na makikipag-ugnayan na rin sila sa City Social Welfare and Development Office para madaliin at mapabilis ang paggawa ng implementing rules and regulations ng nasabing programa upang maibigay na at mapakinabangan ito ng mga natukoy na benepisyaryo. Umaasa rin ng Vice Alcalde na gagawin ng tanggapan ng punong lungsod na mapabilis ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa solo parents na malaking tulong anya sa mga ito lalo na ngayon na panahon ng pandemya. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. DPWH 2nd Engineering District binigyan ng 3 araw para ayusin ang detour sa Maasin Bridge. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. 3 araw mano ibinigay ng sa Department of Public Works and Highways kung Engineering District para gawa na ng paraan na madaanan ang nawasak na detour sa Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Kaya naman nagbaba ng anunsyo ang DPWH na hindi kayang gawin o gawa ng paraan ang detour sa loob ng 3 araw lamang para madaanan. At sa November 7 pa, posibleng madaanan ang detour ng Maasin Bridge. Base na rin sa pagtataya ng 2nd Engineering District ng DPWH dahil sa lala ng pinsala na inabot nito sa panibagong pagbaha. Kaya lahat ng bibiyahe mula Puerto Princesa papunta ng Brooks Point ay maaaring dumaan sa West Coast, tagos ng Quezon, Palawan, papunta naman ng Rizal at tagos ng Batarasa bago sa Brooks Point. At ang galing naman ng Nara ay maaaring dumaan ng Abu-Abo papasok ng Quezon at Rizal, Palawan. O kaya naman ay maaaring mag-transfer ng mga sasakyan ang mga pasahero ng bus at van mula sa magkabilang panig ng Maasin Bridge. Yan muna ang pinakasolusyon sa ngayon lalo pa nga at may banta na naman ng pag-exit ng bagyo sa Palawan sa susunod na mga araw. Wala umanong ibang paraan sa ngayon dahil ang konstruksyon ng permanent bridge ay hindi pa alam kung kailan maumpisahan. Sa ngayon ay ginagawa na lamang itong tawiran ng mga tao at pangarga na nilagyan ng apakan para hindi mahirapan ang mga tatawid. Tamad din kasi ang ilang mga pampasaherong sasakyan na umikot pa ng pagkalayo mula sa Batarasa, Rizal, Quezon bago naman lalabas ng bahagi ng Aborlan o kaya ng Nara para sa kanilang biyahe kung saan magastos umano sa gasolina, lalo pangat napakataas na ng krudo at gasolina sa mga panahon na ito. Kaya magtitiis lamang umano sila tawid sila sa magkabilang bahagi ng Maasin Bridge. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. COVID cases sa lungsod, patuloy ang pagbaba ng bilang. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Base sa pinakahuling tala na inilabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit kahapon, October 26, 2021, 907 na lamang ang COVID-19 active cases sa lungsod na bumaba ng 15 kaso mula sa bilang nitong isang araw na 922. Ilang 34 na bagong RT-PCR test lamang at 16 na antigen test positive ang naitala rin ng City
IMT kahapon sa kanilang inilabas na COVID-19 daily case bulletin. Sa loob naman ng 3 araw o 3 araw na rin na mababa sa 1,000 ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Samantala kahapon ay nakapagtala naman ng 3 COVID-19 related deaths. Ang Puerto Princesa at 2 ang naitala rin na gumaling na mula sa nasabing sakit. Samantala sa datos pa rin na inilabas ng city government at ng city IMT, nasa 83 na ang namamatay sa COVID-19 dito sa lungsod ngayon pa lamang buwan ng Oktubre. Tinasa nga natataas pa ang bilang nito. Samantala umaabot na sa halos 90,000 individuals ang nababakunahan dito sa lungsod, kung saan mahigit sa 67,000 nito ang kumpleto na ang bakuna o fully vaccinated na, at nasa 22,000 naman ang inaantay pa ang kanilang schedule para sa second dose. Patuloy pa rin ang panawagan ng City Incident Management Team sa pamagitan ni Dr. Dean Palangka at ni City COVAC Head at City Health Officer Dr. Rick Pangaliban na magpabakuna na ang mga tagalungsod upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawen. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Ang Ipila Nickel Corporation Management, Brooks Point Mayor's Office, iimbitahan ni Board Member Benedito sa biglaang pagkakaroon ng Mayor's Permit. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Ikinagulat ni Board Member Cesario Benedito na dating mayor ng bayan ng Brooks Point ang biglaang pagbibigay ng Mayor's Permit ng acting mayor Jajak Jansson sa Ipila Nickel Mining. Kaya naman ipinanukalan ito na imbitahan din sa question and answer nila ang Ipila Mining Management Brooks Point at ang Brooks Point acting mayor, kasama na sa hiniling ni Board Member Benedito ay ang presensya ng DNR Mine Geoscience Bureau at ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Maging ang mga tumututol na katutubo ay gusto din mapakinggan ni Board Member Benedito sa kanilang kapulungan. Layunin ni Board Member Benedito na malaman ang mga issue ng core zone at iba pang sinasabi na hindi dapat minahin pero kasama sa inaplayan ng ipilan. Kaya nito gustong makaharap ang ipilan ay upang malaman sa mga ito kung ano ang kanilang inaplayang lugar na tinututulan ng mga residente at mga katutubo. Gusto naman na malaman ni Board Member Benedito sa PCSD kung paano nakakalusot sa SAP ang mga minahan at ano ang mga nagiging dahilan para makumbinsi sila para bigyan ng SAP clearance ang minahan na kung titingnan umano ang guidelines ng SAP ay napakahirap malusutan. Sa Mine Geoscience Bureau naman ng DNR, kaya gusto makaharap sa Q&A ay para madagdagan ang paliwanag sa mga hindi dapat minahin at hindi dapat nagagalaw na lugar at marami pang iba. Sa panig naman ng mga katutubo ay gusto madinig ni Board Member Benedito ang hinaing naman ito sa pagtutol sa pagmimina na matagal na nilang tirahan at pinagkukunan ng hanap buhay. Pero dahil sa dami ng haharapin haharap sa Q&A sa susunod na sesyon ay plano na sa November 9 na ito gawin. Ang mahalaga ay dapat malinaw umano ang biglaang pagbibigay ng Mayor's Permit, gayong hindi ito maibigay ng sinuspending mayor na si Mayor Mary Jane Feliciano. At ngayong nasuspindi ito ay biglang nagkaroon ng Mayor's Permit, kaya gustong malinaw ni Board Member Benedito kung bakit ito nangyari at ano ang basihan ng kasalukuyang acting mayor. Para umano sa kapakanan ng mamayan ng Brooks Point ang ginagawang ito ni Board Member Benedito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang ibang balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City.
City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, dekalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. 18 minuto makalipas ang 6:00 sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Handmade handicrafts, tampok sa National Correctional Consciousness Week sa Iwahig Prisons. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Ipinagdiriwang ngayon ng Iwahig Prison Central Farm ang 27th National Correctional Consciousness Week kung saan tampok sa selebrasyon ng handmade handicrafts nagawa mismo ng persons deprived of liberty o PDLs doon. Kabilang dito mga plant vase, picnic at laundry box, fruit tray at iba pa nagawa mula sa ratana, carved birds with stand at bamboo sala set. Ang lahat na ito ay nakadisplay sa Work and Livelihood Center ng IPPF mula October 25 hanggang October 31. Ayon kay Chief Superintendent Joel Calvelo, ang namumuno sa Iwahig Prisons and Penal Farm, ang pagiging unique ng mga disenyo na gawa ng PDLs na kanilang binabantayan ang talagang binabalik-balikan ng mga turista sa kanila. Ang selebrasyong anya ito at ang kanilang mga gawang produkto ay bilang paghahanda na rin sa inaasahang muling pagbubukas ng turismo sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, kung saan ang Iwahig Prison sa anya ay isa sa mga nagsisilbing tourist destinations dito sa lungsod. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Chris Barrientos, DPWH Contractor, Provincial Engineering at Municipal Engineering at ang opisina ni Congressman Abueg iimbitahan sa question and answer hour sa susunod na sesyon dahil pa rin sa usapin ng Maasin Bridge. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Maghaharap-harap sa question and answer ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan sa susunod na linggo ang lahat ng dapat magbigay ng kasagutan sa nakatenggang Maasin Bridge sa Brooks Point, Palawan. Matapos na hilingin ni Committee on Infrastructure Chairman Board Member Ryan Maminta na ipatawag na lang sa Q&A ang Second Engineering District ng DPWH at North Tech Builders and Construction Supply ang winning bidder ng nakatiwangwang na Maasin Bridge. Matapos na hindi makadalo ang mga ito sa dalawang magkasunod na imbitasyon ni Board Member Maminta, isinama na rin sa request ni Board Member Maminta ang Provincial Engineering, Municipal Engineering at ang representative ng tanggapan ni 2nd District Congressman Cyril Abueg Saldivara at ang kongresista ang siyang makakadalo para sa paglilinaw. Base na rito sa mungkahi ni na Board Member Terry Acosta at Board Member Considilio. Magaganap ang pagharap sa question and answer ng mga inibitahan ay sa November 3 sa isang special session dahil hindi nilitiyak kung may pasok o wala ang November 2 para makasiguro siya na hindi masasayang ang imbitasyon kaya inilipat ng PESA at magiging special session dahil araw na iyon ng Miyerkules at hindi sa regular na araw ng Martes ng kanilang sesyon. Inaasahan ni Board Member Maminta na at ng buong Sangguniang Panlalawigan na makakakuha sila ng maliwanag o malinaw na sagot sa pagkakatenga ng permanent construction ng Maasin Bridge kung saan una na itong hiniling dati pa ni Board Member Cesario Benilito ilang buwan
na ang nakakaraan na dapat humarap sa Q&A ang kontraktor, ang engineering district ng DPWH para linawin kung bakit nakatenga hanggang ng matagal ang Maasin Bridge na ngayon ay nagresulta ng pagkakaabala ng mga biyahero at residente ng bayan ng Brooks Point, Palawan. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Lozares. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, Ma? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitam. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, pelikula ng Palawan director na si Oreo Solito kasama sa 10 Best Filipino Movies of All Time. Ang showbiz balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribute. Showbiz Balita. Isinama ng international movie website na The Cinemaholic ang pelikulang Ang Pagdadalaga ni Maximo bilang number 7 sa 10 Best Filipino Movies of All Time na dinirect ng Palawan filmmaker at award-winning director na si Oreo Solito. Kalinyahan nito sa listahan ng mga klasikong pelikula gaya ng Ganito Kami Noon, Paano Kami Ngayon, Insyang, Marosa, Oro Plata Mata, Himala at iba pa. Sa post si Solito nagpasalamat siya sa pagkakasama ng kanyang pelikula na unang pinalabas sa Cinemalaya at nagbigay sa kanya ng Best Director Award noong 2005. Ito rin ang sinasabing nagsimula ng Pink Movies Revolution sa Philippine cinema. Ang pagdadalaga ni Maximo ay kwento ng isang batang bading na galing sa pamilya ng mga small-time criminal at ang sa batang edad nito ay na-inlove sa isang pulis. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At ngayon naman po para sa ating balitang Good Vibes. Pinusuan na ng marami ang after-class digitally made artwork ng 19 years old ng Palawan State University architecture student na si Renzo Diwa na pinost nito sa kanyang Enzo FB page. Mga senaryong larawan ng buhay estudyante ang tema ng kanyang mga artworks. Target ang pagiging student niya dati ng Palawan National School kung saan araw-araw niyang dinadaanan ang Mendoza Park para kumain ng fishball at mag-abang ng mga sasakyan pauwi. Ito ay nung normal pa ang lahat. Kilala rin kasi ang harap ng Mendoza Park bilang parking o terminal ng bumibiyaheng jeep at multicab. Marami ang nakarelate sa mga artwork ni Diwa kung kaya most shared ito online at halos umabot na ng mahigit 1.9 thousand ang nag-share. Ayon pa kay Diwa, mga base sa personal niyang karanasan ang mga artwork na kanyang pinopost at sobrang namimiss niya lang ang dating nakagawain. Ang after class ay ginamitan niya ng pen tab at Autodesk sketchbook na program. DYPR Balita. At sa mga lagaglimag ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka na ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita, iko yun nun.
Kaya nga daw kaninutanan mga tangay bug titinaing mga gurang-gurang. Ako inutangay nga si Ryan Ibanez ang inyong katabid sa tang pagadali lingwahe ko yun, ang opisyal nga lingwahe iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan mamanang kantuang. Ang kantuang mamanang tawag sa pagdararanisang bagay, iyang darwa umas pang nga tao. Sa Tagalog, ang kantuang ay maaaring katumbas ng katuwang o katulong sa pagdala. In English, kantuang means something is carried by two or more people. Tulad dyan pwedeng gamitin sa atang tultulanan ang bisarang kantuang. Ang kabagat medyo daning mong papasan, aber kantuangan tara lamang. Mga tangay, kada nagtagag manta, igamitan tatang lingwaheng ko nun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayag nga adlaw kaning nung tanan, amblig. Amos! Madal kita, iko yun! DYPR Balita Weather Report. Sa ating ulat panahon, umabot na sa pag-iral ang amihan o northeast monsoon sa Central Luzon. Maliban sa unang pag-epekto niya sa Northern Luzon, sa ibang bahagi naman ng bansa ang nakakaranas ng localized thunderstorm o pulo-pulong pag-ulan. Binabantayan pa rin ng pag-asa ang dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung Tropical Depression o mahinang bagyo na nasa may Southern Vietnam. At yung Severe Tropical Storm o mas malakas na bagyo na may international name na Malu ay patungo ito ng North Pacific Ocean. Base sa pag-analisa ng pag-asa, hindi papasok ng bansa ang dalawang bagyo. Ngayong araw, asahan ng fair weather conditions sa Palawan lalo na ngayong umaga at sa tanghali ay magiging mainit ang temperatura. 25 to 32 degrees Celsius maglalaro ang temperatura sa Puerto Princesa. Walang sea travel suspension ngayong araw dahil walang nakataas na gale warning sa ating karagatan. Sumikat ang araw alas 5:50 ng umaga at lulubog ito alas 5:30 ng hapon. DYPR Balita. At maraming salamat sa mga nanonood by live stream, Teacher Lance Aldrin Ajon at kay Teacher Kay at kay Miss Normalina Abandabe. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan ang pangkabuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga hanggang mamayang alas 11:30 hanggang alas 12. DYPR Balita dito pa rin po sa DWIC 94.3. Good morning din kay Sir Rico Publico na parating nakikinig ng DYPR Balita. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio.